Sa isang malaking kasalan sa Kana, lahat ay nagtatawanan at nagsasayawan. Ngunit nagkaroon sila ng malaking problema. Naubusan sila ng alak at ang kasiyahan ay malapit ng maging mapurol. Ngunit nandoon si Jesus at gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kinuha niya ang mga tapayan na puno ng tubig at sa isang simpleng kilos, ginawang alak ang tubig na pinakamasarap na natikman ng mga bisita. Wow! Muling sumigla ang kasiyahan at lahat ay namangha. Nagtataka kung paano naging alak ang tubig. Sa isa pang araw, isang malaking pulutong ng 5,000 tao ang nagtipon sa paligid ni Jesus, nakikinig sa bawat salitang kanyang sinasabi. Nang magsimulang lumubog ang araw, napagtanto ng lahat na sila ay talagang nagugutom. Ngunit ang mayroon lamang sila ay 5 piraso ng tinapay at 2 maliit na isda. Mukhang imposible na pakainin ang napakarami gamit ang kakaunti. Ngunit kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, tumingala sa langit at nagpasalamat. Bigla, nalang nagsimulang dumami ang pagkain. Lahat ay kumain hanggang sila'y nabusog at mayroon pang mga basket ng tira. Parang hindi nauubos ang tinapay at isda. Minsan, habang si Jesus at ang kanyang mga kaibigan ay naglalayag sa dagat ng Galilea, isang nakakatakot na bagyo ang dumating. Humahagulgol ang hangin at ang mga alon ay bumabangga sa bangka na nagpaisip sa lahat na sila'y lulubog. Ngunit si Jesus ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Tumayo siya, iniunat ang kanyang kamay at sinabi, "Kapayapaan, tumigil ka." Agad na huminto ang bagyo at ang dagat ay naging kasing kinis ng salamin. Dinamangga ang kanyang mga kaibigan, bulong-bulungan nila, "Sino ito?" Pati ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Pagkatapos noon sa ibang gabi, ang mga kaibigan ni Jesus ay nasa bangka muli, nahihirapan laban sa mga alon. Bigla, nakita nila ang isang figura na naglalakad sa tubig papalapit sa kanila. Si Jesus iyon, naglalakad na parang ang maunos na dagat ay isang tuyong daan. Natakot ang kanyang mga kaibigan sa una. Iniisip na ito ay isang multo. Ngunit tinawag sila ni Jesus. Sinasabihan silang, "Huwag matakot." Naglalakad sa tubig, ipinakita niya sa kanila na walang dapat ikatakot kapag kasama nila siya. Sa Jerusalem, may isang lalaking ipinanganak na bulag. Akala ng mga tao na hindi niya kailanman makikita ang kagandahan ng mundo, ang mga kulay ng pamilihan o ang mga mukha ng kanyang pamilya. Ngunit may ibang plano si Jesus. Gumawa siya ng putik gamit ang kanyang laway. Inilagay ito sa mga mata ng lalaki at sinabihan siyang maghugas sa Pool of Siloam. Nang hugasan ng lalaki ang kanyang mukha at buksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang lahat sa unang pagkakataon, ang asul na langit, ang masiglang mga kalye at ang mga ngiting mukha ng mga tao sa paligid niya. Walang hanggan ang kanyang kagalakan, wadiw, at ang lahat ng nakakita sa kanya ay napuno ng pagkamangha. Ipinakita ng mga himalang ito sa lahat na si Jesus ay higit pa sa isang tao na ipinapakita ang kanyang banal na kapangyarihan. Ngunit hindi lamang ito ang mga himala ni Hesukristo.